naman ng Malacanang na walang kinalaman ng ehekutibo sa isinampang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Kasunod ng pagsasampa ng kasong plunder o pandarambong ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta, sinabi ng Malacanang na walang magiging kamay ang ehekutibo sa naturang kaso. Sa kanyang press briefing sa Vancouver, Canada, binigyang diin ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro ang separation of powers ng korte at ng executive branch. Walang pag-iimpluwensya, walang pambabraso, walang pang-pressure ang gagawin ng ehekutibo. Dahil ang ehekutibo at ang Pangulo ay dinagalang po ang desisyon ng korte. Huwag po nating bigyan agad na mali siya kung ano ang magiging desisyon ng korte. Dahil wala pa po sa puntong yun. Nandun pa lang po sa pag-submit or rather pag-file ng case sa Sandigan Bayan. So hindi po maganda na bigyan natin ng dungis ang ating mga korte, ang ating justice system. Punto pa ng Malacanang, maaari namang depensahan ni Marcoleta ang kanyang sarili sa korte. Kung malakas po ang ebidensya ni Senator Marcoleta, kaya niya po itong panindigan. Sabi pa ng palasyo, suportado ng pamahalaan ang sigaw na transparency at accountability ng INC, kaya mariing pinabulaanan nito ang umano'y selective justice matapos masampahan ng kasong plunder si Senator Marcoleta. Malamang ang mga miyembro po ng INC ay makikita naman nila kung ano yung mga elemento na nailagay patungkol sa ng plunder and graft cases. Sa resolution po siguro ng Ombudsman ay makikita nila kung bakit naisampa ang mga kasong ito sa miyembro po ng INC na si Senator Rodante Marcoleta. Patunay din anito na sa harap ng malawakang protesta ng INC, mas nanaig pa rin ang batas. Hindi naman po kailangan magpa-pressure ang gobyerno at ang mga naiimbestiga, pati na po ang mga korte natin sa mga pressure ng ibang mga grupo. At sa ating palagay ay hindi naman din po yung naisin ng INC. But still, sa mga may balak na magpa-pressure sa gobyerno para po mapaligtas ang mga tao na sinasabi natin maaaring sangkot sa mga anomalya. Huwag niyo na po itong ipilit. Huwag niyo na po itong gawin. Pero paano naman kung may magtangkang pumigil sa paghahain ng warrant of arrest oras na lumabas ito? Wala pong nakikita ang gobyerno na dahil lamang nagkaroon ng pagsasampa ng kaso ay magkakaroon muli ng surprise protest. Kapag po kasi gano'n ang nangyari, ay parang dinidiktahan na po nila ang mga investigating bodies, dinidiktahan na rin po nila ang ehekutibo para kumilos na naaayon sa gusto nila. So hindi po natin sa ngayon nakikita na mangyayari ito dahil ang mga grupo ngayon natin na dapat tayong sumunod sa Nalaganor na kabilang sa kinasuhan ng plunder ng Ombudsman. Anya na kung campaign donations ang batayan ng plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta, bakit hindi raw nasilip ang campaign donation sa kampanya ni Pangulong Marcos Jr.? Paglilinaw ng Malacanang, pribadong mamamaya ng Pangulo nang tumakbo ito, habang si Marcoleta ay isa ng kongresista nang makatanggap ng donasyon. Dagdag pa na hindi niya ito idiniklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, pati na sa kanyang Statements of Contributions and Expenditures o SOSE. Taliwas sa pagkukumpara ni Mike Defensor dahil ang Pangulo, kompleto ang pag-report sa SOSE. Mula Vancouver, Canada, Kenneth Pasyente para sa Bayan.